Anong parte ng inyong probisyon na pinapayagan nyo ang late registration? Like for the example of Mayor Alice Guan, 17 years, saka lang siya na-register? How is that so? Why did you allow it? Kaya nga, yun nga sinasabi ko, nag-issue kayo ng certification August 27. Your Honor, that's... Tama. Yes, Your Honor. Yes, Because teka. Patapusin mo ako. Do you agree with Policy, that? Your Honor. Yun lang ang gusto ko marinig. Huwag mo nang dagdagan. Dahil baka lalo kang lulubog. Mga kabayan, ginisa at nakatikim ng sermon mula sa mga kongresman ang mga opisyal ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ay matapos madiscover ng Kamara na may mga nagaganap na malalaking kababalaghan sa ahensya kung saan ay nakikipagsabuatan ang ibang mga opisyal nito sa mga dayuhan, partikular ang mga incheck kapalit ng malaking halaga para makapag-apply ng late registration o birth certificate. Ayon kay Congressman Dan Fernandez, mismong sa loob ng PSA ay may mga kasabwat ang mga Chinese na nag-aayos ng mga dokumento o birth certificate na peke. Kasi napakasimple eh. Ito sinasabi ng NCR, wala silang in-issue, tapos sabi nyo galing sa NCR. Kaya, most likely, mukhang meron ditong kumikita ng malaki sa PSA. Eh, paano to? Wala nang in-issue ang NCR eh. And then suddenly, meron sa PSA eh. Paano nangyari yun? So, depository lang kayo. So much more na, Mr. Chairman, the more that we have to investigate this matter. Because what we can see in here is somehow, doon sa PSA mismo, merong isang division dyan na nag-aayos ng mga dokumentong to na peke. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Kamara, sinermonan at pinagpapaliwanag ni Congressman Fernandez ang isang opisyal ng PSA na halos 40 years na sa serbisyo. Sabi ng kongresista, bakit pinapayagan ng PSA na magkaroon ng late registration ang mga banyaga para maging legitimate Pinoy kahit overage na, gaya ng nangyari kay Banban Mayor Alice Goo. Kaya Mr. Chairman, lumalawak yung problema natin dito sa mga foreigners na legitimize. What part of your provision, of your policy that involves the, what do you call this? The provision of yung late registration. Anong parte ng inyong provision na pinapayagan nyo ang late registration? Like for the example of Mayor Alice Guan, 17 years, saka lang siya na-register? How is that so? Why did you allow it? How long have you been in the PSA? Actually, almost 40 years. Ilan? 40 years. 40 years. And since NSO days. 40 years. NSO time pa. Ang tagal mo na doon. You should know everything. 40 years ka na andon. And it happened. Within that 40 years, itong problema na kinakaharap ng ating bansa, na maraming foreigners na nalilegitimize, especially yung mga Chinese, na ginagawang Pilipino. Maging si Congressman Acop ay ikinagulat ang mga irregularidad na nangyayari sa PSA kung saan inungkat niya at inihalin tulad ang naging kaso ni Willie Ong na tila bakit nagkaroon ng birth certificate kahit hindi naman dito pinanganak. Dahil dito todo paliwanag ang opisyal ng PSA, bagay na hindi naman kinagat ng kongresista. Sabi kanina ng local civil registrar, wala nga silang record of birth ni Mr. Willie Ong. First, next question, paano nagkaroon ngayon ng dokumento ang Municipal Civil Registrar August 31, 2001, meron ng birth date si Mr. Willie Ong? Hindi nyo ba naintindihan yung impossibility ng mga ginagawa ninyo? Ha? Nahuhuli kayo doon sa ginagawa ninyo eh. Kaya nga, yun nga sinasabi ko, nag-issue kayo ng certification August 27. Walang record si Mr. Willie Ong. Your Honor, that's... Tama. Yes, Your Honor. Yes, Because teka. Patapusin mo ako. Do you agree with Policy, that? Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. We Yes. confirm the document. Yun lang ang gusto ko marinig. Huwag mo nang dagdagan. Dahil baka lalo kang lulubog. Ayon pa sa kongresista, hindi dapat baliwalain ng pamahalaan ang mga lumalalang problema at talamak na sabwatan ng PSA sa mga mayayamang banyaga, partikular ang mga Chinese dahil malaking impact ito sa kakaharaping problema ng bansa sa mga darating pang panahon.
kung titingnan po natin ito, ordinaryo lang ang tingin nyo na problema nito eh. Pero may implications po ito. Ginagawa niyong kalokohan. You know, any alien can get a Filipino passport. And I think it is already happening. If we have a DFA representative here, yes, I think nangyayari na po ito, di po ba? Yes. Noon, very reliable yung data ng DFA regarding birth dates of individuals, lalong-lalo na kung may passport. Ngayon, hindi na ako naniniwala pag ganito ang nangyayari. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kasi napakasimple eh. Ito sinasabi ng NCR, wala silang in-issue, tapos sabi nyo galing sa NCR. Kaya, most likely, have they taken their oath, Mr. Chairman? Yes. Mukhang meron ditong kumikita ng malaki sa PSA. And I believe that this is not happening on one certain area. And I believe this is a protracted conspiracy. Well, it's not conspiracy, but somehow malakihan itong nangyayaring to dahil ang involved dito mga Chinese. Di ba? And we have to warn you, attorney, you are under oath, and at the same time, the stake of the national security ang pinag-uusapan dito. And you are conniving with the enemy. Dahil nililegitimize natin yung pagiging foreigners nila. Di ba? And yung reason po ninyo na pirma lang, approve na sa inyo, that is a big excuse, ha? Anybody can sign on behalf of the civil registrar. Di ba? Your mechanism of trying to find out the validity of that documents is not acceptable. Imagine, pirma lang. Kung ako pumirma nun, dinaya ko yung pirma, tatanggapin nyo na, attorney? Answer. Please answer. Coming from any other LCR, pag nakita mo may pirma na yung head, that's it? Mr. Chair, can I just interject? Yes. With the indulgence of Congressman Fernandez, yes. Attorney, kailan po kayo pumasok sa PSA? 22, Your Honor. So 2022. Yes, sir. And yung certification na binigay naman ng PSA is tama ba yung date? August 31, 2001? Yes, Your Honor. Okay. Endorsement. So is anyone from PSA here today na nagtatrabaho na po noong 2001? Yes, good morning, No, sir. 2001 kasi boss yung August 31 yung binigay, yung certification. Am I right? Yes. Yes. So anyone from you? From Yes, we already submitted a copy of the endorsement letter coming from the local civil registrar of Maykawayan, Bulacan during the time. Yes, so we checked po. Yeah. But the problem here now is LCR ngayon po is denying na may record nun na may registry number na 127. Instead, ang record nila is 127-B77 and different name po yung nakalagay. Yeah, we also checked po in our microfilm that the name of Stephanie Ong is the registry number 127 is for Stephanie Ong. But Yeah, kasi naalam lang po natin, tama po si Congressman Dan Fernandez, medyo delikado rin po to, especially kung specimen signature lang ng LCR ang binabasihan nyo. Tapos magiging Filipino citizen rin po kaagad because of the late registration. And now, basing sa sinasabi po ng present LCR ngayon, they don't have any record na pinasa sa inyo noong 2001. That's why I'm asking you, attorney, to be fair lang po sa inyo because this happened 2001 and just assumed office 2022. Kaya po nakita ko po yung itsura nyong nagugulat po kayo, no? So, ang inaalam lang po natin is ano ba yung mga security measures kasi ayaw na po rin natin maulit din po ito.
Yes, sir. This time po, we are strengthening po yung process of delay registration. Meron po kaming drafted na memorandum regarding this. Based din po sa mga suggestion na we need to require late registrant to appear. Yes, but eto na po yung case natin ngayon. Sinasabi po ng LCR walang record sila regarding the Willie Ong. So, ano na po ang remedy natin sa PSA ngayon regarding the status of the citizenship of Willie Ong na nag-late registration na wala naman po talaga na record nag-emanate doon po sa ating LCR? Okay. Your Honor, with regard to your question, we have already drafted an endorsement letter to OSG for the filing of cancellation of the birth certificate of Willie Ong. But aside from that, Mr. Chair, if I may, no? Well, I'm really sorry, no? Bago ka lang pala doon. I really don't know. And that was issued on 2001 pa. May we possibly know, kapag nanggaling sa NCR yung dokumento, what part of your agency received that document? Actually, may division po concern on the receipt and control. Tanong ko lang, anong part ng inyong ahensya ng PSA ang tumatanggap ng dokumento na galing doon sa LCR, sa Local Civil Registrar? Siyempre, nagpapadala yan ng dokumento, di ba? Sino tumatanggap doon? PSA. Hindi nga, anong part ng PSA? PSA is so big. Civil Registration, Civil Registration Division. Civil Registration Division. Sila tumatanggap ng mga birth certificate na dinadala noong mga applicant. No. Sila. No po. Registration at the local civil registry level. Oo nga, 'di ba? Okay, sa local, 'di ba? So sinasabi nyo, dinadala pa sa inyo, meron din kayong kopya, 'di ba? Yes. Sino doon sa PSA ang tumatanggap ng kopya ng galing sa civil registrar? Sa provincial statistics office muna po 'yun. So provincial statistic sa probinsya muna. Opo, and then dadalhin sa national. Yes. They provide po the copy for the PSA. So in other words, it's more of a ministerial job on the part of the PSA yung galing sa local civil registrar? Is that what you're trying to imply with us, to us? Yes, the PSA is the national repository of the documents. Depository lang kayo? Yes. So in other words, lahat na nakukuha na dokumento, paano to? Wala nang in-issue ang NCR eh. And then suddenly, meron sa PSA eh. Paano nangyari yun? So depository lang kayo. So much more na, Mr. Chairman, the more that we have to investigate this matter, because what we can see in here is somehow, doon sa PSA mismo, merong isang division dyan na nag-aayos ng mga dokumentong to na peke. Madam, I'm not pointing at you. Kaya huwag kang huwag kang mag-react. Because if you reacted this way, baka kasama ka. How long have you been in the PSA? Actually, almost 40 years. Ilan? 40 years. 40 years? And since NSO days. 40 years. NSO time pa. Ang tagal mo na doon. You should know everything. 40 years ka na andon. And it happened. Within that 40 years, itong problema na kinakaharap ng ating bansa, na maraming foreigners na nalilegitimize, especially yung mga Chinese, na ginagawang Pilipino. Are you a part of it? Are you a part of it? Ma'am, I'm asking you. Are you a part of it? Definitely no. Hindi kasi nga ma'am, sinasabi ko po depository lang kayo Sabi nyo, kung depository lamang kayo, yung mga dokumento na nanggagaling sa mga LCR, tinatanggap nyo lang. Para kayong na isang system, para kayong interface, na pagkatapos na magawa na ng LCR yung kanilang mga dokumento, meron lamang kayong kopya. Depository nga lang Pero unfortunately, in here, nakikita natin, wala silang in-issue, kayo meron. How is that so? There must be a problem in you. Kaya Mr. Chairman, lumalawak yung problema natin dito sa mga foreigners na legitimize. What part of your provision, of your policy,
that involves the, what do you call this? The provision of yung late registration. Anong parte ng inyong provision na pinapayagan nyo ang late registration? Like for the example of Mayor Alice Guan, 17 years, saka lang siya na-register. How is that so? Why did you allow it? Can you kindly explain on this committee? Anong provision ng PSA nakalabas na pwede tayo magkaroon ng late registration as long as this kind of situation that Mayor Alice Guan have encountered 17 years, tapos niregister natin? Correct, ma'am? Yes, ma'am. Siguro 40 years ka doon, nasa PSA ka na. Have you encountered this issue of Alice Go? Late registration? Ano po yung policy po natin sa late registration? Meron po kami procedure on the late registration. Actually, we consider po na timely ang registration kapag na-register siya within 30 days. Within? Upon birth po. Dapat na i-register siya in 30 days po. So we consider that timely. So no matter how long you've been in the country, kahit na 30 years ka na, pwede ka pa rin mag-late registration. Is that the policy? Meron pong late registration procedure na dapat i-comply po nila yung... Can you kindly give us the provision of your policy on the late registration? So wala siyang capture na time element. Na for example, kailangan hanggang 5 years ka lang. Sa ngayon po, wala. Basta after ng reglementary period, if talaga magre-register po, yun po yung considered na delayed registration. So, who is the head of that registrar na nag-upload noong mga documents coming from the LCR? Sinong head sa PSA? Sa ngayon po, meron kaming civil registration service. Sino nga po ang head? Si Assistant National Statistician Marisa Grande. Ilang taon na po siya doon? Hindi ko... Sir, Mr. Chairman, can we invite that person from the PSA as well? Because we need to find out the culpability of our government agencies that deal with the approval of the PSA, you know? Kasi nakikita natin dito, baka malaki itong sitwasyon na to, Mr. Chairman. And that's the reason why we wanted to invite those people who are responsible for receiving the copies coming from the LCR. Tingnan po natin yung sino ang mga ito. At especially sa province ng sa Banangaling, May Kawayan, Bulacan. Sila yung depository. Sino yung head ng depository nyo? We need to invite them, Mr. Chairman, to shed light on this matter. Kasi kitang-kita po natin na may problema doon sa transmission Kung depository lamang sila, dapat talagang magre-reflect lang kung ano nang gagaling sa mga civil registrar. Pero kung meron ngayon nakakasingit, ang problema nasa PSA, depository, nasa inyong problema. 4 days after the PSA certified na wala silang records regarding the birth of Mr. Willie Ong. Sir, the Office of the Municipal Civil Registrar, Mr. Epifanio Areno, has endorsed the copy of the document on 31st August 2001. So yes, this is a endorsement. Tingnan mo, Iha. Yung date ng PSA is August 27. August 27, right? Yes. Tama? Yes, po, sir. Yun yung kwan ng PSA. Pero yung document na walang record si Mr. Willie Ong. Tama? Pero sa local civil registrar, dated August 31, 2001, ang date of birth ni Mr. Willie Ong ay May 29, 1977. Tama? Yes, po, sir. Oh, paano nangyari yun? Sinasabi ng PSA, wala nga silang records of birth dated August 27, 2001. Pero 4 days thereafter, nag-issue ng document ang local civil registrar, August 31, 2001, nagkaroon na kaagad siya ng birth date.
Sir, may process po tayo ng endorsement if with negative result from PSA. If positive po or may kopya at the local civil registrar, may process po tayo ng endorsement na tinatawag. So this one po is endorsed by the local civil Hindi, registrar. ang sabi kanina ng local civil registrar, wala nga silang record of birth ni Mr. Willie Ong. First, next question. Paano nagkaroon ngayon ng dokumento ang Municipal Civil Registrar, August 31, 2001, meron ng birth date si Mr. Willie Ong. Hindi nyo ba naintindihan yung impossibility ng mga ginagawa ninyo? Ha? Nauhuli kayo dun sa ginagawa ninyo eh. Kasasabi lang ng local civil registrar to the queries of the Honorable Dan Fernandez kanina na wala ngang record ng birth ni Mr. Willie Ong doon sa LCR. Sinertify ninyo August 27 na wala ngang record. Pero magic, nagkaroon. Turuan nyo nga po kami na paano mag-magic ng ganyan. Your Honor, if the reason why we have the record, because it was validly endorsed to us by the then local civil registrar. We have here the original document, the endorsement letter, dated August 31. This is an original document, Your Honor, bearing the specific signature of the LCR. When we received this, we verify it with Who is the LCR then? Mr. Epifanio Areno. Kaya nga, yun nga sinasabi ko, nag-issue kayo ng certification August 27. Walang record si Mr. Willie Ong. Your Honor, that's... Tama. Yes, Your Honor. Yes, Because teka. Patapusin mo ako. Do you agree with that? Ha? Yes, Your Honor, we Yes. confirm the document. Yun lang ang gusto ko marinig. Huwag mo nang dagdagan. Dahil baka lalo kang lulubog. Tapos sabi ng local civil registrar, wala silang ka-record. Madam Local Civil Registrar, bakit meron po kayong, meron pirma yung inyong dating civil registrar, si Mr. Epifanio Areno, na merong birth date si Mr. Willie Ong? Your Honor, hindi ko po siya masagot kung paano po nangyari yun that time. Pero anong time na po yun, wala nga po. Wala po kami nito. Wala po kami. Ito yung dokumento eh. Oh, binabasa ko. Tapos sasabihin yung wala. Sabihin naman ng PSA, meron noong 2001. Alam niyo, kung titingnan po natin ito, ordinaryo lang ang tingin nyo na problema nito eh. Pero may implications po ito. Ginagawa niyong kalokohan. You know, any alien can get a Filipino passport. And I think it is already happening. If we have a DFA representative here, yes, I think nangyayari na po ito, di po ba? Yes. Noon, very reliable yung data ng DFA regarding birth dates of individuals, lalong-lalo na kung may passport. Ngayon, hindi na ako naniniwala pag ganito ang nangyayari. You know? You could just imagine, yung value ng passports natin bababa insofar as the eyes of other countries are concerned. You can ask DFA about that. Ganun ang nangyayari. Yun ang impact. Napakamura ang ating passport. And you, the agencies concerned, doon nag-originate kung paano in-issuean ng passport ng DFA yung isang alien. That is why, sinasabi nila rito na merong national security aspect itong problemang ito.